So gipanalipdan ng suntay nga di pa man na sa kayo una-una pa man na. Pero nako god mutanaw ko ni Ann Cortez manginit akong lawas. Sa day na. Mao na ang yung na ang istorya. Manginit akong lawas, tanaw ko ng Ann Cortez. Sa day na. Pero ako nang duulon, hikapon ako, luguson ako, diskuido na ko diya. Pero tanaw na ko, nanginit lang akong lawas. Sa day na. Gisaway og maayo gisaway pero ang babae nga subject nga mikihasa namot kinsay tambag nga ipakiha gyud si suntay. Magsigig panti-panti maglakaw-lakaw. Magsayo-sayo nga makita ng bugan. Unsa may tuyo ana, ang iyang fame is not because of her acting prowess. Her road to fame is propelled by her sexy body. Ang iyang pagka-sexy mo ay nagkapasikat niya kanang other talents, minority na, minor kay na, rather. 145 billion pesos or $2.44 billion. Pila raman ning 145 billion? Itandi sa gikawat sa flood control projects. Kinsay magbayad ani? Kita, taxpayers. Mangutang kay way kwarta nganong mangutang man ka? Una ang mga proyekto nga gamitan aning kwartaha aron mo asinso ang Pilipinas. 145 billion. Ug imo gyuning tinudon og kwenta ba kana bang mura kitag imuhang kwarta ba? Mahiubos jud ka na gabihasad. Naikawat wa pa gid nay sumagog na nabay kasulbaran ng kawat na kuan na ba na concluded na ba ng investigasyon? Daghang pa ha. Naapay mga empleyado sa DPWH mga gagmay nga gipamatay. Why follow-up investigation? Gawas ni Cabral na ay mga ginagmay lang ba mga district engineer na pang-ihaw. Riding in tandem. Una why kasulbaran o mga kaso. Mga about 6 cases. May kalabutan na siya na atol sa kining pagpanuki-duki na may tungod aning flood control scam. Unya mangutang ta sa World Bank 145 billion pesos. Angay magud ang ikalipay dapat gyud tawag ta manawagan ta nga palihog resign diha resign. Kung mahadlok mo nga si Sara Duterte mupuli kay mo may naasa balaod na to nga ang mupuli kung mo resign ng presidente, ang vice-presidente. Sagdi na lang. Total, hukman man sa nato na inika 2028 kung sa iyang performance in the next 2 years and several months. Let us just stop the bleeding inon tampunga. Kinahog magyud sa dako kay danyo sa atong mga institutions. Tanawa ang kongreso na to. Upper chamber, which is the Senate and the House of Representatives. Ang ilang trust rating negative. Unsa man tang klase sa gobyerno nga atong institusyon wa ta mosalig na. Una mo na atong gisandigan nga manalipod sa atong interest kanang Congress. Kaya naagod diha ang House of Representatives. Matag all parts rather of
the archipelago, doon ay gidivide into congressional districts na siya. Kana mga distrito, gipuy-an ang mga tao, naay representante, matag distrito, magdana sa tingog na to dito sa Ubos Bay, Balauranan. Una, kanang 24 ka mga senador, at large na sila sa ato pang ilang constituency, tibuok Pilipinas. Muna mo hasas. Kinalan nga ang ipadangat nga balaod nun, doon ay counterpart. Ang gikan sa Ubos Balauranan, na counterpart ang Senado niya. Moagi na sa Bicameral Conference Committee before mo tugpa na sa lamisa sa presidente pirmahan. Ug mahimo na siyang balaod. Unsaon naman na nimo nga wa man kay pagsalig sa Ubos Bay Balauranan. Kay puro man na mga kurakot naman. Ang ilang ipanalipdan nga di sila di siya diskuhido sa ilang pagkakurakot. Unya, tungod sa maong tinguha, nahilakip na diha ang nadaot sa ang imahe sa mga ahensya sa gobyerno nga musalig kung tata. Ombudsman, musalig pa ka sa ombudsman karon? Kinsa pa may musalig sa ombudsman? Kanara po mga tao nila may musalig mga loyalist. Nganong si Rimulya may gibutang dihagikan sa Department of Justice of all people na siya pwesto nga dako sa gobyerno, gi-appoint man sa ombudsman. Una, ang Senate gilahugay. Si Chis Escudero nga qualified kayo, he is a lawyer, may Senate President gipulihan o komedyante. Ang Senate Blue Ribbon Committee, ang chair sa una si Marcolita, abogado. Gipulihan o pulis. Ngano man na? Was there really a need to change leadership in both houses? Si Martin Romualdez wa kagwanta na nawagid sa pagka-speaker, pero ang gipuli bata-bata am sa nila gihapon. Una, magpadayon pa na gihapon siya. Ang kwarta sa overseas overseas workers welfare nahurot na. Wa na'y gamiton para makauli ito mga kaigsuunan nga natanggong dito sa Middle East, mga higala, na nakauli lagi sa ilang kauglingong paningkamot, gisugat sa airport, mga empleyado sa gobyerno nga assign pagsugat dito na welcome home. Mura kitang ilahang ang implied messages na resulta ang atong paningkamot sa gobyerno nakauli gyud ang ato naipipila nga ka mga kaigsuunan atong trabahante dito sa kinini ang Middle East nga nakauli. Wasad muingon ang kuan, wasay balita sa media nga di man da ito kuan paningkamot sa gobyerno sa Pilipinas. Pero diri sa social media, mismo kadtong mga nakauli mitingog dito sa social media. Nanong mangangkon mo man mo ilabot ani? Ang United Arab Emirates man mo nag-provide ng magsakinan makauli mi. Kami mipliti. All those things. Hindi sila kuha ko no, kanang di pwede nga mapalupad ang plano dito kay maigo lagi ko no sa kanang muagyan ng airspace nga naanggira. Madisgrasya na. Ang ubang nasod miingon nga, may mong kang musimang. Kaya di man lang nga Pilipino ang tuwa dito, na may Australiano dito.
Na mga initiative ang ilang mga nasod nga makuha gud ang ilang mga kanang kababayan nga tuwa dito na tanggong turista man or trabante. Kita nga daghan kay mga Pilipino dito. Sige lang balibad. Pero ang presidente niadto sa New York duha ka buok ang plano gida. Unsa man na kalsiha sa administrasyon. Di ni ako yung anti-administration ko. Dili objective ning akong assessment mga higala. Di mo kaingon nga ako magdigday ka ng bungbong sa una. Nangampanya ko. Pero karon sa ako nakita di matabang. Di gyud maantigo. Either di gyud maantigo or irresponsible lang yun. What si katugkad ba sa gravity sa problema ba? How can you afford to go to New York? Aron lang ka mo diskurso may tungod sa katungod sa mga kababayanan? Wa ka kuyapi dia. Ang ubang nasod kapadalang og mga representatives. Dili ang ilang head of state gipada. Wa mangunay dito. Kay di man sana siya vital kinta sa kanang priority ba. It's not really a high priority gathering. Pero dito siya, siguro apil na silang plano nga pagkadak-o nila tong istorya ni kininiyang sa artista nga Ann Curtis. Kay mo may tema nila karon nga gisaway nila maayo si kongresista Suntay. Kay kuan lagi misogynist. Wa respeto sa mga babae. Sa kababayan. Mo man na issue karon. So tuwa sa dito may diskurso nga mo respeto ta sa kababayan oy atong i-promote na mao na ituyo synchronize nila issue diri local unya tuwa sa dito aron siguro mulig-on ang ilang kuan kita nga sa dalaygon gyud kayo kay mulaban gyud sa katungod sa mga kababayan. Pero sa tinuod lang mga higala bahalag masuko mo nako. Ang di mao ato nganong mao gito gigamit nga analogy lagi ni Congressman Suntay. Nga sa iyang tinguha pagpasabot nga di man na impeachable ka ng una-una lang. Ug imo nang buhaton ng nasa mong una, that is where you are accountable to the law. Una-una raman. Kaingon maguna si appeal man na sa impeachment complaint mga higala nga ipapatay ni Sara Duterte ang presidente ug ang iyang asawa. Kay dili siya pareha ni Ninoy Aquino nga magpapatay lang. Mao na context yun na. Ingon Sara nga ug ipapatay ko kay gikuhaan na mga security guards ang Vice President. Lain na mga nawang ipang-assign. So nabalaka si Sara Duterte nga ipapatay siya. So ingon siya nga og inyo kung ipapatay nakoy bawas na. Nakoy mga tao nga gitugo nako nga unsa gani ako dungatan. Panimaos mo ha para nako. Batya po na sila. Ingon ana ang istorya. So gipanalipdan ng Suntay nga di pa man sa kayo una-una pa man para nako god mutanaw ko ni Ann Curtis manginit akong lawas. Sa na. Mao na ang ingon ana ang istorya. Manginit akong lawas, tanaw ko ng Ann Curtis. Sa na. Pero ako nang duulon, hikapon ako, luguson ako, diskuido na ko diya. Pero tanaw na ko, nanginit lang akong lawas. Sa na. Gisaway og maayo, gisaway. Pero ang babae nga subject, nga mikihasa, namot kinsay tambag nga, ipakihag si Suntay, magsigig panti-panti, maglakaw-lakaw. Magsayo-sayo nga makita ng bugan. Unsa may tuyo ana, ang iyang fame is not because of her acting prowess. Her road to fame is propelled by her sexy body.
ang iyang pagkasiksi mo ay nagkapasikat niya kanang other talents minority na minor kay na rather. Basically ang nagkapapilar yun na is kanang yung iyang she is blessed with beauty ba, sexy. Unya, di ka maibog. Ngayon sa sexy ha eh. O sagdan mong nunang, nindot yun eh. Kinsa kay surtiunan niya eh. Ano ba? Kaya ikaw, musurinder naman kadaan, mapakakasugod ba? Di na lang ko, di ko ka-afford. Layo kay to sa Manila. Pero og dato kay ka, siguro ningkamot ka nga, makaduol ka dito. Kaya naibog ka man. Ang attraction is, it starts with kanabang sexuality ba? Sexual attraction rather. Kuam na, normal man na sa tao. Basic na sa human nature, kanang, as I said, kanang survival. Strong kayo ng human nature. The instinct to survive. And procreation. Mo na maibog ka sa imong opposite sex. Embedded na to. Tao ta hinimo na sa Ginoo. Ginoo gabuot na nga naan na to dire. Kontrolahon lang na sa balaod kay og pasagdan na mo tag manok kita tag himungaan atong kukdon. Di na ta manguya ba? Ditso na gukdon namme ay gukdon. Muagi pa kag panguyab. Naibog ka man, migugma ka, kanang nakakatuog kung magkununa. Oh, di ba? Sumaw tayo gihimo, example ni Suntay nga, manginit. I mean, he was just being honest. Wana, si Dilima, sige yaw-yaw sa Dilima niya, naman sa picture nga gabikini. Gabikini sa Dilima. Na picture. O na nagnanasa na. Iyara bang i-appeal yung kagulingon kaming mga kababayan ko, no? Kaming mga kababayan di wa may gipakatao nga kanang interesan. Ay mamatay ka. Ako sige ko gagikik magtanaw ng balita. Stilan paita ning. Pero gimano subayon, it's really about politics, partisan politics. They're making it big when it's really a useless discussion. Pero gipadako na because of partisan politics. Otherwise, angay lang na sa showbiz nga kanang subject. Tanawa ra gud. Ay mga katong mga taga-skior ay hanto karon sige pag istorya gyapon ni Ann Cortez kay gabikini man dito puloy. Gunit na ng kuan kana bang itabyog bitaw ni muamba kay mubuhi ka dito adto ka mutog pa sa tubig. Oh. Nakuha sa video nga preparar pa si Ann Cortez to dito gapahipi dito sa kakahuyan. Gapahipi sa kakahuyan nakuha sa video nga to ay namuso dito ay. Oh. Saan na nimo? Sana sa mga babae nga pagnanasahan. Tanawa ng mga TikTok na may mga pop-up sa ng imong Facebook. Magkikiyay, ana. Di magbra. Mga nana ba? What makes it kana bang a national concern kanang gisulti ni Suntay? Worth days of discussion and hatred. We're in a bad shape, mga higala, itong nasod. Kada adlaw, sige tag basa sa balita,
Igo ra ka mag-goal, sino ka mangutang ang nasod. Ugari ka sa business page, mangutang. 2.4 billion from the World Bank. Ug i-convert into pesos, 145 billion pesos. Itandi ng kantidada sa nakawat sa flood control projects alone. Unsa man ang kantidada? Munggos. Kay trillion man to. And unsa may progress sa investigation? Wala. Ang mga namiyait mao na imbestigar. Tanaw ra gud unsa na kat pagkabinuang dako gyud eh. Unya wa pa imbestigaran na nay conclusion. No less than the chairman sa Senate Blue Ribbon Committee na nay conclusion wa pa gani siya mo conduct og investigation. Unya ang ahensya sa gobyerno, NBI, giimbestigar ang mga sundao. Nanay gihingan lang, nanay kuan nasubay na nila nga ang nag-recruit day anang mao mga kani sundao aron himong bodyguard ni Saldico kani general. Tiguang na. As I said, mao nay career path sa mga sundao, mga higala. Gikan sa private regular ba ka, retire nimo. Labi na og na kay record nga di ka mamilok mo patay, padung ka sa himong bodyguard sa politiko. It's not surprising. Pero gihimo nilang kanang gitaga gibugaton ba nga mga kuam na kanang dishonorably discharged man na. Ato pa gi kuandaan nila ang credibility ba tungod sa mismo personality o karakter sa mga sundao, kani sundao nga mipiyait nga sila mo'y nakakita gyud, apil sila sa pagbitbit sa mga malita o pag-ihap sa kwarta nga gisud sa malita o gipanghatod sa mga politiko nga naa karon sa gahom. Mga higala, wala tayo panahon. Daghang kayong salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong mga tulumanon, mga kupusaylo sa mga fans ni Sir Eric Espina. Wala ko dapit, no? Wala ko madapit kay wa mas ko kinumdum nga birnis na Madero Puloy. Kadago ko kape kay abi na ko dili ikaw mag-duty kay gani si Puloy mga higala pinangga man kay ko ani timplahan jud ko kape, mamalit mig kape aron na koy mahigop-higop samtang magprograma. So, ug di siya may mag-duty, wa ko'y kape. So, nagbitbit ko na ang kape. Kaya, abi na ko, di siya may duty, so, siya man di ay. So, I was not aware that today is a Friday, actually. Wa na ko madapit si Sir Eric Espina. Next week na lang. Okay?